Tokat Stories. Mga istorya ng tinig, orasyon, kababalaghan at takot. Magandang araw po sa inyong lahat. At bago ko simulan ang aking kwento, humihingi ako ng pangunawa dahil may pagkasensitibo itong aking istorya. Hindi ko alam kung nakarating sa inyo ang balitang ito, pero naging isang malaking usap-usapan ito noong dekada 70. May mga naniwala, may mga nagkibit-balikat at sinasabing gawa-gawa lang ito para magpapansin. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mariz. Isa na akong retired teacher at kasalukuyang naninirahan na rito sa ibang bansa kasama ang aking pamilya na hindi ko nagaanong bibigyan pa ng impormasyon. Magsisimula ang aking kwento nung ako'y nagtuturo pa sa elementarya sa probinsya ng Bulacan. Isang gabi, kagagaling ko lang sa school. Katatapos lang din ng exam, kaya masasabi kong nakakapagod talaga ang araw na yun. Kaya pagkarating pa lang sa bahay, pagkalapat pa lang ng katawan ko sa kama, nakatulog agad ako ng mahimbing. Nasaan ako? Anong lugar to? Teka, kaninong bahay to? Totoo ba to? Totoo ba lahat ng to? Parang awa niyo na po. Kunin niyo na po ang lahat. Huwag niyo lang po kaming sasaktan dito. Narinig mo, Andoy, ha? Huwag daw natin sasaktan. Pwede ba yun, ha? Hindi masaya yun! Oo nga naman, di ba? Sige na. Itali mo na yung dalawang matanda na yan, ha? Yan. Lola! Lolo! Lumayo kayo sa kanila! Bitawan niyo sila! Ay, may gustong sumali, ha? Sige. Itali mo rin yung batang yan. Tali mo. Areglado, bossing! Ikaw bata, halika dito! Teka! Bitawan niyo ako! Ano ba itong nangyayari? Bakit hindi nila ako napapansin? Teka nga! Hindi ba nila ako nakikita? Panaginip ba to? Ano ba? Multo na ba ako? Hindi ko talaga naiintindihan. Tara, Andoy. Tara na sa kwarto. Dali mo yung dalawang matanda doon, ha? Sabi nito ni Lola, nasa cabinet daw yung pere at yung mga alahas niya. Pero siguraduhin mo munang mahigpit yung pagkakatali yung tatlo na yan, at baka wala. Oo, boss! Ako bahala dito. Halos mapunit na nga yung balat nito sa higpit na pagkakatali ko eh. Ewan ko na lang kung makawala pa to. Nagdudugo na yung braso ng matanda. Ayos lang yan. Matanda na yan eh. Manhid na yan. Tara. Buksan mo yung cabinet doon sa kabila, ha? Tanda nga yan, oh. Lola? Lolo? Kuya? Asan po kayo? Naku po, baka mamaya makita yung batang babae ng mga lalaki. Teka lang, ano bang gagawin ko para maligtas ng batang to? Kuya? Kuya, nasan ka? Bata, nakikita mo ba ako? Bata! Psst. Hindi nga pala ako nakikita ng mga to. Saka bakit ba ako nag-aalala? Panaginip lang naman to. Ay, pero kahit na, nakakaawa kasi yung batang babae. Bata, dito sa likod mo, sa may sofa. Sino po kayo? Nakikita mo ko? Opo. Ako, mabuti naman. Halika dito, dali. Ako nga pala si Teacher Mariz. O ganito, ha? May mga masasamang lalaki kasi dito sa bahay nyo, ha?
Nasa kusina sila ng lolo at lolo mo. So kasama nila yung lolo at lolo mo, pati na yung kuya mo. Tutulungan ko po sila, Teacher Maris. Baka po may gawin silang bad kina Lola. Hindi pwede, ha? Baka makita ka din nila. Teka nga, ano bang pangalan mo? Margie po. O sige, ganito, Margie, ha? Magtago ka muna dito sa likod ng sofa. Tapos ako nang bahalang tumingin kina lolo't lola mo, ha? Basta wag kang lalabas hanggat hindi ako bumabalik, okay? Tsaka wag mong bibitawan yung teddy bear mo. Yakapin mo lang para hindi ka ganong matakot. Naiintindihan mo ko? Opo, Teacher Maris. Tawa to. Ayos to, Andoy. Tiba-tiba tayo dito. Sabi na sa'yo eh. Tama tong bahay na pinasok natin. Ay, diba? Tama. Sulit na sulit to. Tama ka talaga dyan, bossing. Kaso anong gagawin natin dito sa tatlong to? Ano? Ba't mo tinatanong pa? Alam mo na yung gagawin dyan. Ayoko ng saksit, lalong-lalo nang ayoko nang bumalik sa kulungan. Pag binuhay mo yung mga yan, kayang-kaya tayong isumbong yan. Baka mabulok na tayo sa kulungan yan. O kaya naman siyempre, kapag ako sinumbong yun sa pulis, hindi ako papahuli ng buhay. Pero idadamay kita, ha? Kaya ano sa tingin mo magandang gawin, ha? Alam ko na, boss. Kanina ko pa to naiisip. Hinihintay ko lang yung go signal mo eh. Ako na bahala sa mga to. Madali lang naman to eh. May hina na to, 2 matanda. At saka isang bata. Ako na bahala. Maning-mani ito sa akin, boss. Sising! O sige, yabang mo, ha? Lola, lolo! Paano ho yan, ha? Kailangan kong gawin to. Pasensyahan na lang ho tayo. Trabaho lang naman to eh. Ayoko naman pero wala rin naman akong tiwala sa inyo. At saka matanda na ho kayo. Kailangan nyo na rin ho magpahinga. Ikaw, iho. Mahirap ang buhay. Mas maigi na huwag ka na lang tumanda. Teka, sandali lang! Wag po! Ano? Bawa kayo sa kanila, wag! 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 Ano? Ano? Tokat Stories. Hindi ako makapaniwala sa nasaksihan ko. Parang hindi yung isang panaginip. Kitang-kita ko ang mga itsura ng mga lalaki at ng mga biktima. Ramdam ko na totoong-totoo ang lahat. Nakita ko kung paano nila pinahirapan ng 3 biktima nang walang kalaban-laban. Pero nang papatay na nila ang mga biktima, doon naman ako nagising kaya hindi ko alam kung ano ang nangyari sa batang babae na nagpakilala sa pangalang Margie. Alam kong panaginip lang yun pero hindi nawawala sa isip ko ang mga pangyayari, pati na rin ang batang babae sa panaginip ko. Kung meron man akong agad na ipinagdasala pagkagising ko, yun ay sana panaginip nga lang ang lahat ng yun at huwag mangyari sa totoong buhay. Uy, Mariz, bakit tulala ka na naman dyan? Kanina ka pa ganyan sa school Sorry. Hindi lang kasi maganda yung gising ko eh. Alam mo, ang sama ng panaginip ko kagabi. Pero ito nga yung weird eh. Parang hindi siya panaginip, parang bangungot. Ha? Nakakatakot. Parang totoo lahat ng nangyayari. Hanggang ngayon nga, di ko mabura sa isip ko eh. Sobrang linaw lahat ng detalye. Ano ba kasi yun? Basta, ikukwento ko sa'yo mamaya ha. Dumaan muna tayo sa karinderya. Gutom na ako eh. Hindi kasi ako nakapag-almusal eh. Tanghalian nga, hindi na ako nakakain. Kakaisip sana panaginipan ko kagabi. Ay, nako. Basta, ikwento mo sa akin yan. Ano ba yan? Parang natakot naman ako bigla kahit di ko pa alam. Parang ang lala naman ng panaginip mo. Halika na nga. Baka nakakadagdag din sa'yo yung gutom mo. Tara na. Tara.
O ano na Maris, pwede mo na siguro ikwento sa akin kung anong napanaginipan mo. Okay, so edi yun na nga. Oh. Ang nakakagulo lalo sa isip ko, hindi ko masigurado kung panaginip ba talaga lahat yun or hindi. Kasi alam mo, yung pakiramdam ko na parang nandun talaga ako sa pinangyarihan ng krimen eh. Diyos ko! Krimen talaga? Oo. Sa dami naman ng mapapanaginipan mo, krimen pa. Baka naman kasi may napanood ka na parang ganon bago ka matulog. Kaya yun yung dumalaw sa panaginip mo. Hindi ganun yun. Pagdating ko nga sa bahay, nakatulog agad ako sa pagod eh. Kaya nga nagtataka ako kung saan nanggaling yun eh. At saka bakit yun? Basta ito. May dalawang matanda yung pinasok yung bahay nila. Okay. Tapos may isang bata na nadamay. Pinatay sila ng dalawang magnanakaw. Diyos ko. Tapos may isang batang babae na hindi ko na alam yung nangyari kasi basta yung nagising na ako eh. Nakakatakot talaga. Pakiramdam ko tuloy obligasyon ko yung bata. Ano ka ba? Panaginip lang yun. Huwag kang magpapaekto. Ay, siya nga pala. Nakalive ako bukas ha. Kaya ipapakisuyo ko sana na tingnan-tingnan mo yung mga estudyante ko since magkatabi lang naman ang room natin. Sasabihan ko din naman sila. So, ayos lang ba sa'yo? Na ganon? Huy! Okay ka lang ba? Huh? Huy, Maris! Ano ba tinitingnan mo dyan sa dyaryo? Aida. Oh, Tingnan mo to. saan? Tingnan mo, dali. Hindi ako pwedeng magkamali. Ano ba yun? Sila yung mga nasa panaginip ko, Aida. Ito yung lola, oh. At saka yung lolo sa panaginip ko, eto yun. Tapos ito yung batang lalaki. Yan. Kita mo yung suot niya? Oh. Ganyan yung suot niya. Ha? Baka Oo. naman nagkataon lang. Hindi. Patingin nga. Teka. Nasa page 3 na detalye eh. Teka. Page 3. Ito. Isang bahay ang nilooban kagabi ng hindi pa nakikilalang dalawang lalaki. Ayon sa investigasyon, isang matandang babae at isang matandang lalaki na nakumpirmang mag-asawa ang binawian ng buhay kasama ang kanilang apong lalaki sa kanilang tahanan matapos magtamo ng mga ito ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Samantala, nakaligtas naman ang isang batang babae matapos itong magtago sa likod ng sofa. Kasalukuyang pinaghahanap ang mga suspects sa nasabing krimen. O, diba? Yan yun. Eksaktong yan yun. Hindi ako pwedeng magkamali, Aida. Sila yung mga nasa panaginip ko. Yan yung batang babae. Siya yung tinulungan ko sa panaginip ko. Tinawag ko siya tapos pinagtago ko siya sa likod ng sofa. Kaya yan, ganyan nga yung nangyari. Nagising na ako pagkatapos nun. Sigurado ako, Aida. Sigurado ako, ito yun. Teka nga, Maris. Tumigil ka nga muna. Kinikilabutan tuloy ako sa iyo eh. Huwag mo akong tinatakot ha. Hindi magandang biro yan. Hindi. Baka nagkataon lang. Ano ka ba? Hindi nga. Totoo nga yung sinasabi ko. Sila nga yan. Kitang-kita ko, hindi ako nagsisinungaling. Saka walang dahilan para mag-imbento ako sa'yo ng kwento, no? Sige nga. Paano mo naman masasabi na yan talaga yung batang babae? Tingnan mo, may harang yung mukha kaya imposibleng makilala mo yan. Oh, nakikita mo ba tong picture ng batang babae na may hawak ng teddy bear? Oo. Sigurado akong siya yun. Tanda ko yung teddy bear na yan. Yan yung pinahawak ko sa kanya bago siya umalis at bago niya ako iwan doon sa likod ng sofa. At yan din yung suot niyang pantulog nung gabing yun. Sigurado ako. Yan yun. Tokat Stories. Sa mga nakita ko sa dyaryo, hindi ako pwedeng magkamali. Lalo tuloy ako napaisip na hindi lang panaginip ang nasaksihan ko. Totoong pangyayari ang lahat. Ang hindi ko nang maipaliwanag, paano ko napunta sa lugar kung saan nangyari ang krimen na yun? Paano nangyari na hindi ako nakita ng mga suspects pero nakita ko ang batang si Margie? Paano ko siya natulungan na mailigtas sa tiyak na kamatayan? At dahil gulong-gulo na ako at hindi na ako pinatatahimik ng isip at kalooban ko noong mga panahong iyon, napilitan ako maghanap ng eksplanasyon
at baka sakaling matulungan ko rin ang pamilya ng mga biktima. Kaya lumuwas ako papuntang Maynila. Ayon kasi sa balita, sa isang ospital sa Maynila na mamalagi si Margie, ang batang tinulungan ko sa aking panaginip. Nang makarating ako sa nasabing ospital, agad kong hinanap si Margie pero nakapagtatakang wala raw batang naka-admit na nagngangalang Margie. Ipinakita ko sa kanila ang dyaryo kung saan ko nabasa ang balita. Kahit mahirap, pinilit kong ipaliwanag sa ospital at doktor kung ano ang mga nangyari. At sa paulit-ulit kong pakikiusap, napagbigyan naman ako sa kondisyon na wala na akong pagsasabihan na pinayagan nila akong kausapin ang bata. Paging Dr. Di Pasupio. Dr. Di Pasupio, please proceed to the emergency room. Dok, maraming salamat po talaga sa tsansang makausap ko yung bata. Pangako wala pong makakaalam nito. Saka, sandali lang po talaga ako. Oh, sige. Habang wala pa ang pamilya ng bata. Pero wag po kayo magtatagal, ha? Opo, Dok, sige po. Maraming salamat po talaga. Pwede ko na po ba siyang makausap ngayon? Pwede naman. Pero uunahan ko na kayo. Dahil sa nangyari, hindi makakausap ang bata ng maayos. Ilang doktor na nga tumingin sa kanya pero lahat po ay nahirapan ng makausap ang bata. Ako na hong bahala. Susubukan ko lang po baka makatulong yung mga nalalaman ko. Oh, sige. Sasamahan ko na lang kayo sa kwarto ng bata. Rhea, good morning. Ako si Dr. Alfonso. May bisita ka, iha, ha? Gusto ka raw nilang makausap. Sige, ma'am. Pasok po kayo. Salamat po. Rhea po? Opo, ma'am. Rhea ang pangalan niya. Hindi po ba Margie? Rhea ang pangalan sinabi niya sa amin. Base ito sa mga nakuha impormasyon ng mga pulis sa bahay nila nung nangyari ang krimen. Ganun ho ba? Sige po. O sige, ma'am. Kausapin niyo na lang po, ha? Baka may dumating pang investigador. Sige ho, ako na hong bahala. Rhea? Rhea? Okay. Margie? Teacher Maris? Oo. Kayo po ba yan? Oo. Teacher Maris! Oo, ako nga ito, Margie. Kumusta ka na? Ha? Ayos ka lang ba? Ano nangyari sa'yo? Po sina lolo at lola, pati po si kuya. Oo. Nakita ko po na sinaksak po sila ng dalawang lalaki na sinasabi niyo sa akin. Bad sila! Bad sila! Alam ko. Ha? Pasensya ka na, ha? Kasi hindi ko sila natulungan. Hindi ko din kasi alam kung anong nangyayari nun eh. Tsaka hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Pasensya ka na. Sorry talaga. Totoo po ba kayo? Buhay po ba talaga kayo? Oo, Margie. Totoo. Oh, sige, hawakan mo yung kamay ko. Oh, di ba? Bakit mo natanong? Akala ko po kasi ghost kayo. Kasi bigla na lang po kayong nawala. Pagkatapos niyo po sabihin na magtago ako sa sofa. Ito pa nga po yung teddy bear nasabi niyong yayakapin ko. Pero hindi ako ghost. Totoong tao ako. Kaya tahan na, ha? Huwag ka nung umiyak. Pero ano ba talagang pangalan mo? Margie o Rhea? Ang sabi po kasi ni Lola, wag ko raw po ibibigay ang totoong pangalan ko sa mga strangers.
Margie raw po ang sasabihin ko. Noon ko lang po kayo nakita, kaya binigay ko po na pangalan, Margie. Tsaka sabi kasi ni Lola, kamukha ko daw yung nanalong Miss Universe na may pangalang Margie. Kaya yun po ang sabi ko sa inyo. Pero ngayong kilala na po kita, ako po si Rhea. Ganun pala. O sige, Rhea, ha? Magpahinga ka na uli. Lalabas lang ako, ha? Di bale? Ang sabi sa akin nila, Doc, darating raw ang pamilya mo, ha? Kaya huwag ka nang matatakot. Dapat matapang ka lagi. Basta, pangako, gagawin ko ang makakaya ko para mahuli yung mga bad na gumawa sa inyo nito. Okay? Okay po. Thank you po, Teacher Maris. Akala ko nga po nabuhay po ulit sina Lolo at Lola and si Kuya kasi nakita ko po sila dito kanina, pero parang kayo bigla rin pong nawala. Yung sabi po nila kapag nakita ko kayo, mag-thank you ako. Thank you po, Tokat Stories. Oo, kahit ako, hindi makapaniwala sa nangyari sa akin noong gabing iyon. Naging star witness ako ng isang krimen nang hindi ko sinasadya at sa kakaibang paraan pa. Nahuli ang mga kriminal na pumatay sa mga biktima. Noong una hindi ako pinaniwalaan ng mga kinauukulan dahil napaka-imposible raw ng mga sinasabi ko. Hindi pwedeng gamitin ang panaginip na ebidensya. Pero dahil nailarawan ko ang mga itsura ng mga kriminal at nagmatch iyon sa mga records nila, naging lead ng investigasyon ang mga sinabi ko. Hindi naman tumanggi ang dalawang suspects dahil nagtalo pa ang dalawa sa harap mismo ng mga pulis at hindi na iwasang makapagbigay pa ng ibang impormasyon. At para na rin maliwanagan ako sa mga nangyari sa akin, lumapit ako sa mga may alam na mga ganitong bagay. Napag-alaman ko na maaaring nakaranas raw ako ng tinatawag na astral projection. Naglakbay ang kaluluwa ko habang natutulog ang katawan ko. Nagkataon lang na nakarating ang kaluluwa ko sa isang krimen na kasalukuyang nangyayari noong gabing iyon. Matapos ang lahat, nalaman ko na umuwi na ang mga magulang ni Rhea o ni Margie mula sa ibang bansa kung saan ang mga ito ay nagtatrabaho. At dahil nag-iisa na nga si Rhea sa Pilipinas, sinama na rin ito ng mga magulang niya sa ibang bansa para na rin kahit papaano ay makalimot ito sa traumang nangyari sa kanya. Nagkakausap kami minsan ni Rhea sa video call. May sarili na rin siyang pamilya. At sa lahat ng nangyari sa nakaraan, ay nanatili pa rin kababalaghan na parabang ang lahat ay napakahirap paniwalaan. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat sa inyo. More power sa inyong channel. Gumagalang, Mariz. Tokat Stories. Mga istorya ng tinig, orasyon, kababalaghan at takot. Mag-subscribe at hit the notification bell para updated ka sa takutan.